Hello, hello, mic test. Hello, check, mic 1, 2, 3. Magandang umaga, Jensen. Maayong buntag po. And to our CHO, our Jensen City. Hello, yes. Hello, welcome everyone to this episode no, of Kapihan with the Media. Of course, this is organized by the Department of Health, Center for Health Development, or DOHCHD Region 12. At ngayon po ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa teenage pregnancy, no? So magbibigay po kami ng kaalaman sa inyo, increased awareness tungkol po sa teenage pregnancy po, lalong-lalo na dito sa ating region. Alright, so let me now introduce to you our resource speakers into this episode of DOH Kapihan with the Media. So we have, of course, first off, we have the Nurse 5 of DOH-CHD, or the AHDP coordinator. Mamaya po, explain niyo po ano itong AHDP. We have Ma'am Joanna Christine Chio. Hello, good morning. Salamat, Ma'am Joanna. And we also have the acting assistant or fellow acting assistant City Health Officer. We have Dr. Ercila Rio Africa. Magandang Jensen po sa lahat and welcome po sa City Health Office. Thank you, Doc. And we have the Regional Director of the Commission on Population and Development, no, Region 12, RD Desiree Concepcion Garganian. Masayang pamilya, thank you Ma'am Kathy. Masayang pamilya po sa lahat ng viewers and listeners po ng ating kapihan ngayong umaga. Ayan, alright. So, let's start na tayo kaagad no, sa ating discussions. Wag na nating patagalan ito. And I'm, by the way, your host, Cathy Apelacio from the Philippine Information Agency, Region 12, Sarangani General Santos City. And okay, so alam ko excited na kayo malaman kung ano ang estado ng ating
teenage pregnancy dito sa Region 12. So maybe we will take off from that topic siguro, ma'am. Let's start off with yes, RD from the Commission on Population and Development. Ano po yung estado ng ating teenage pregnancy sa Region 12? Sige. So, first of all, i-clarify namin siguro, no, with my co-guests dito, ano yung adolescent pregnancy? Ano ang difference niya sa teenage pregnancy? So, sinasabi namin, sa programa namin para sa mga kabataan, ang tinatawag namin, ang term na ginagamit namin ay adolescent pregnancy. Kasi ang tinitignan natin dito na age ay mula 10 years old hanggang 19 years old, no? Kasi yan yung pinaka-critical na moments ng batang babae na dapat ay pinoprotektahan natin sila dahil sila ay mga nag-aaral, no? Meron pa silang mga pangarap sa buhay. So, kaya pag sinabi nating adolescent pregnancy sa Region 12 or sa SOCSARGEN, 10 to 19 yung ating programa, yung sinasakop na ating programa. Ano naman yung estado ng adolescent pregnancy? So, ngayong 2025 po, ni-release ng Philippine Statistical Authority Region 12 Office at ng PSA na ating bansa and ating regional office. Yung resulta po ng survey na ginawa nila, ang tinatawag nating National Demographic Health Survey. So, base sa kanilang survey, nag-interview po sila ng mga kababaihan, 15 to 49 years old. Sa estado ng adolescent pregnancy among 15 to 19 years old, tayo po yung top 2 or rank 2 sa buong bansa. National figure natin para sa mga babaeng 15 to 19 years old na nagbuntis, 4.9% po yung national average. But sa SOCSARGEN, ito po ay 8.2%. So, kaya tayo ay number 2. Number 1 po ang Zamboanga Peninsula, and then number 3 naman po ang Mimaropa. Yun po ang estado ng ating mga pagbubuntis kung ang pinag-uusapan ay 15 to 19. However, di ba sabi ko, adolescents simula 10, di ba? So sa 10 to 14, may datos din po tayo based naman po sa Civil Registry of Vital Statistics. Yun po yung registration ng live births, no? So nakukuha natin doon sa PSA yung data, ilan po ang nagbubuntis ng 10 to 14. So tingnan na lang natin yung pinaka-recent na data. Noong 2023, may record tayo na 215 births para sa mga batang babaeng 10 to 14 years old. 2024, the following year, ang na-record po ay 302 na mga panganganak. Ibig sabihin, within 1 year, from 2023 to 2024, may 40% po tayong increase. So, yan po yung estado ng ating, yan yung sitwasyon ng pagbubuntis dito sa ating region. Tumataas yung nabubuntis ng age range na 10 to 14. Alright, any other inputs from our other resource speakers? Siguro sa GenStat, oh yes, sa DOH, yes. Okay, sige po. Dagdag ko lang sa datos na binigay ni RD. So sa DOH naman, meron po tayong tinatawag na adolescent birth rate. So yun po yung dami ng mga sanggol na pinapanganak sa mga babaeng edad 15 to 19. So katulad sa nabigay ni RD, tumaas po, no? So from 2024, meron po tayong 8,898 at tumaas naman po siya sa 9,292 sa taong 2025. Yan po ay sa edad 15 to 19. Sa 10 to 14 naman, 2024, meron po tayong 281. And sa 2025, bumaba siya ng bahagya, 262. So reflection po ito ng dami rin ng mga babaeng edad 10 to 19 na nagbubuntis at nanganganak. So yun po yung data natin for the whole SOCSARGEN na po yun. So tumaas, no, lalo na yung 15 to 19 po natin. Okay, how about sa Jensen po? Let's give naman yung picture yung sa General Santos.
For General Santos naman po, ang ating adolescent birth rate last year is 12.29 for 2025. So, for this year, first SAM, January to June, based po sa ating FHSIS, we already have 393 recorded adolescent pregnancy. And then, the top one ng ating barangay po dito sa Jensan is Lagaw, which has 44 na adolescent pregnancy, and then followed by Kalumpang, which is 42, and then followed by Fatima, which is 40. So for Jensen naman po, ang ating ABR is maintained naman po natin siya. Hindi naman po natin na note yung pagtaas ng ating adolescent birth. Yeah, okay. So which brings me to the next question, no, ma'am. Have you seen parang ano yung mga patterns kung bakit ito'y yung ating numero, no? Lalo na sa region, second honor pala tayo sa buong Pilipinas, 'di ba? So ano po kaya yung mga nakikita po ninyong mga um, patterns and factors, or ano ba yung may mga emerging ba na mga dapat nating siguro bantayan, Ma'am RD? Una po sasagutin ko po yung sa mga factors kasi para po sa benefit po ng ating media kasi malamang ano ba yung dahilan, 'di ba? Ito lang yung gusto kong i-highlight siguro na yung adolescent pregnancy, there is not one single reason why it happens. Ang mga factors ay marami. And hindi siya nangyayari in isolation na sabihin natin, ay, yung mga magulang lang yan. Ay, ganito lang yan. 'Di ba? Ay, mga IP yan. Hindi yan yung reason. Magkakadugtong-dugtong sila, magkaka-connect-connect sila. So, parang wag nating i-blame na, yung mga kabataan ngayon, mahilig kasi silang manood ng mga nasa social media or what. Combination siya, maraming factors. Isa dyan, may kakulangan pa rin nakikita natin, no? Yung kakulangan sa correct information, no? So, kung titignan mo, mag-open ka ng social media, syempre tayo, alam natin yung tama. Syempre yung mga kabataan, hindi pa nila alam talaga ano yung mga sites, 'di ba? So, ayan. Meron din diyan yung access nila sa mga services, 'di ba? Alam ng mga kasamahan natin dito na mga health providers na maaring hindi nila alam saan pumunta kung meron silang nararamdaman or kung sila ay nagbubuntis. So yan, isa din dyan, kailangan paigtingin natin yung reproductive health education ang tinatawag natin. No? Kasi nasa batas yan na dapat merong reproductive health education, lalo na sa ating mga eskwelahan. Pero ang issue dyan, ito po ay age appropriate. No? Base yan sa edad at development level ng mga kabataan. So ang binibigay po na reproductive health education sa 10 years old ay iba naman po sa 11 years old. Bawat grade, mayroong progression. Ano lang ang point ng reproductive health education? Sana mabigyan silang correct information. Ano yung mga pagbabago sa kanilang mga katawan? Kasi may kinalaman yun sa kanilang mga behaviors bilang mga kabataan. No? So, ano pa dyan? Maaring pwedeng out of school youth sila. So, hindi nila ma-access yung reproductive health education, di ba? Nandun sila sa mga communities. Sino-sino mga kasama nila? Pwede ring mga cultural practices, no, or mga norms na tinatawag natin. Pero we remain respectful of culture. Doon lang tayo sa kapag tinatamaan ang proteksyon ng mga batang babae, dapat doon tayo papasok. So marami siya, yun lang. Huwag natin sisihin yung mga kabataan. Rather, we look at it as something na kailangan nating aksyonan. Tayong lahat po. Media and kaming mga nasa programa. Alright. Siguro yun po ang sa side ko. Sige po. How about kay Doc? To add din po doon sa mga nasabi po ni RD, common ngayon since this population is parang curious po sila masyado sa mga nangyayari since we are still nurturing them into mga adults or individuals. So, common reason is yung mga risk-taking behaviors and also peer pressure din po sa kanilang group of friends. And another thing is yun nga, ang pinaka nakikita namin ngayon is with the advent or yung pag-progress ng ating technology, common din kasi hindi na-filter ang ating mga sites with the right information for our
adolescent na population. So baka yung nakikita po nila is inappropriate contents. Since nga medyo curious pa po sila, that's why it could lead po na mga maling decisions. How about si Ma'am Jo? Opo. So, yan, dagdag ko lang, oo, tama po yung sabi ni RD Apple, no, yung yung parte ng kanilang kultura, kaya yung iba, kung hindi man lang maagang nakipagrelasyon, so maaga talagang nag-aasawa, which is, kung tutingnan po natin, labag na po yun sa batas, no, yung ating anti-child marriage law. Also po, isa pa sa napansin natin is yung kahirapan. Parang it's a way of escaping poverty din. So, kumbaga pa sa isang family, pag ito nag-asawa, no? So, bawas na siya sa pakakainin ng family. So, yun po yung mga factors no, nadagdag sa sinabi ni RD Apple and ni Doc Rito. Okay, no? So, hindi siya, do not blame it on love. Parang ganon. Alright. So, as no, siyempre tayo, mga government workers po tayo, may nabanggit na si RD kanina, ano mga dapat intervention na ibigay sa kanila, no? So, sa inyo po, no, sa DOH, ano kaya yung pinakaangkop na intervention na dapat gagawin natin as government workers? Yung mga talagang yung epektibo, yung hindi pa talaga nasusubukan. Kasi parang yung mga nasubukan natin, parang hindi pa rin epektibo kasi increasing pa rin yung datos natin, di po ba? So, sa DOH po, meron po tayong tinatawag na Adolescent Health and Development Program. So, ang mission po nun is magkaroon ng access ang lahat ng adolescent to comprehensive healthcare services in an adolescent-friendly environment. So, pag sinabi po nating adolescent-friendly environment, it's a facility, a health facility, na ang ating mga adolescent ay welcome. Kasi alam naman natin, no, yung adolescent natin, kumbaga pa, yung development nila, no, masikreto, yung kanilang behavior, no, yung risk-taking behavior nila. So, dapat po adolescent-friendly yung environment. So, ano po ba yung mga services na napoprovide doon? So, sa usapin po ng teenage pregnancy, meron po tayo yung Safe Motherhood Program, no? Mga services po yan na binibigay sa mga babae nagbubuntis at nanganganak. And meron din po yung family planning program. Isa ito sa pinag-iigting natin when it comes to teenage pregnancy. Kasi dito po napapasok yung prevention of repeat pregnancy. Opo. So, pwede po silang gumamit ng contraceptive. Yun lamang tandaan po natin dahil sila po ay minor, kailangan po merong parents' consent. So, isa po yun sa tinitingnan natin kasi kapag nagbubuntis, nanganganak, kumbaga pa po, nabubuntis ulit, so part sila ulit ng statistics. And also, hindi sila nagkakaroon ng time na makarecover, alagaan ang sarili and yung baby. And as well as, isa sa implication is, hindi po sila nakakabalik sa pag-aaral. So, hindi po dapat maging rason ang pagbubuntis at panganganak sa mga adolescent na hindi na po aral. Kasi kung hindi sila makapag-aral, parang nagiging cycle, no? Hindi nakapagtapos, pagkatapos po niyan, limitado po yung opportunity niya sa mga trabaho na merong decent salary. Opo. So, isa po yun. And also, nasi-certify din po tayo ng mga adolescent-friendly health facilities. So, ano po yung adolescent-friendly health facilities? Ito po yung mga barangay health stations natin, mga rural health units, city health offices, at meron din pong mga hospital, no? Kung saan ginagawa silang adolescent-friendly para matugunan po yung mga pangangailangan ng adolescent. So makikita naman po nila yan kasi meron naman pong karatula yung ating health facility. Open po yan kahit hindi po weekday. So meron po, pwede po makipag-appointment kahit holiday and weekends. No? So, ang importante po doon is alam nila kung saan at alam nila kung saan kukunin po yung ating mga health services para sa adolescent. Sige po, ma'am. Si Doc Rio naman. So to add lang po no kay yung sinabi ni Ma'am Jo,
For Jensen po, we have adolescent friendly health facilities din. Currently, we have Barangay Health Station, 28 Barangay Health Station na level 1. And also, we have 11 of our RHUs is adolescent friendly level 1 din po. So, paano ba natin masabi na adolescent friendly yung facility na yan? So, meaning, yung mga tao po, ang mga nurses, ating mga doctors, midwives, and even BHWs, they are equipped kasi iba po yung way na pag-handle natin sa population ng mga adolescent. Kasi nga, di ba, we make sure that the services is accessible and of course with confidentiality. Dapat we make sure na lahat ng data, information ng mga bata is confidential po. That's why isa po sa mga sa mga ginagawa ng Jensen is capacity building. So we do adolescent job aid 2.0 na training with our doctors, our nurses, our midwives, and ngayon some of our BHWs are trained na din po. Para meron naman din pong freedom and parang at ease po ang ating mga adolescent no sa pagpasok pa lang nila ng RHU. Another po is aside po doon sa ating mga educational campaigns, just like last week po we did our adolescent health celebration sa Olimpog which was held sa sa Elias Boscano High School, participated by almost 500 din na students natin no. And another activity din po ng Jensen, as mentioned ni Ma'am Jo kanina, is our FP Caravan. Baka nagtatanong kayo, uy, mga adolescent pa to, bakit natin sila i-expose with FP? So, according naman sa ating RPRH law, we can give family planning commodities as long as with the consent of the parent and if ever nakapanganak na po yung ating teen, kahit minor pa siya or with history of miscarriage, pwede na po nating i-offer ang family planning. During the FP Caravan, ma-share ko lang din po, we really catch adolescent na 16 years old po siya nagbuntis. And then last week kasi kami nag-FP Caravan sa Bawing, sa Upper London po. And then na-catch po namin yung 19 years old na po siya for the removal and reinsertion na po ng kanyang implant. So at least sure po tayo with the family planning, hindi na po sa second pregnancy muna, makakapagtapos po muna siya ng pag-aaral. Okay, last question from me. Clarification lang, kasi nabanggit ninyo yung with consent of parents, no? Isn't it awkward? So, bata na may dapat may consent yung kanyang parent pag siya ay nag-access doon sa mga methods like yung, let's say, condom ba kasama doon? Yes. Sa amin kasi po, part po ng training ng aming FPCBT1 na lahat po ng minors, we have our form kasi po specifically for family planning na with consent if the patient is 18 years old and below. So required po talaga siya. For instances naman na baka sabihin ng wala na po kasi akong parents, pwede po ang lola or any po na family member as long as 21 years old na po siya. Pwede din po mag-consent. Ma'am Cathy, add ko lang, yung awkwardness. No, actually, share ko lang, meron pong mga parents na sila na po talaga ang nagdadala sa mga anak nila. So, open na po sila kasi alam na nila ano po yung mga consequences pag maagang nagbubuntis, no? So, para maiwasan, kasi alam na nilang may karelasyon or sexually active yung kanilang anak, sila na po mismo ang nagdadala sa mga health facility for a method. Yes, go ahead po, Ma'am Marty. Sige po. So, siguro i-add ko lang po, ang lahat ng interventions natin for adolescent health and development, lalo na sa usaping adolescent pregnancy, meron pong nilabas noong 2021 na Executive Order 141 na nire-recognize na ang adolescent pregnancy ay isang national urgent priority. At dahil dyan, inuutusan po ang lahat, kasi whole of government approach siya sa
pag-implement ng mga various strategies, no. So may framework po ang EO 141. 5 actions yan doon. So kasama na doon po yung reproductive health information, yung mga availability para may access sila sa mga teen centers and adolescent-friendly health facilities. And then ang very isang critical din po na sana po wino-work out namin with LGUs ay yung ma-establish po natin yung information and service delivery network. Kasi kapag ang isang teenager or adolescent pupunta sa isang sa health facility, sometimes hindi health lang yung concern niya. Maaring may social, kailangan niya ang assistance ng social welfare, maaring kailangan niya ang assistance ng PNP, for example, in extreme cases. So, mahalaga na wala tayong missed opportunities na pagpunta niya doon, mai-refer siya ng maayos at agad-agad, timely. So, yun kasi yung concern natin. So, that is the role na and the importance kung bakit kailangan natin may ISDN na tinatawag. And then, meron po tayong mga youth groups, youth organizations. Kailangan din natin yung participation din ng ating mga sangguniang kabataan, especially meron silang mga budget and plans na maaaring maka-augment sa mga budget din and programs na para sa mga adolescent health, lalo na sa adolescent prevention and prevention of repeat pregnancies. So aside from that, may mga governance mechanisms, and that's why member po kami ni Ma'am Joanna sa ating Adolescent Health and Development Program Technical Working Group /EO141 Technical Working Group na din. Nagmi-meet po kami quarterly para pag-usapan ano ba yung mga urgent concerns sa programa na kailangan i-address, kailangan ba ng policy at the LGU level, at the regional level, doon po yun pumapasok. Sinasama din po ng CPD sa aming capacity development investments, yung pag-train po din po ng mga partners natin sa DepEd, katulad ng this year, mga school heads po ang aming tinrain for RHE kasi kailangan talaga ninyong malawakang implementation ng reproductive health education kasi sino ba yung mga kasama ng mga adolescents natin sa eskwelahan, di ba yung mga teachers, and most of them talagang tinatanong din sila. So they need to be capacitated. Aside from that po, yung ating mga local population offices din ay critical kasi nagbibigay din sila ng mga trainings, meron tayong mga parent, child na mga programs, no, para ma-enhance natin. Kasi mamang issue din daw ng mga kabataan is minsan hindi sila makatanong sa magulang. Pero gusto nila, base sa mga studies, na yung magulang sana ang first source of information. Pero yung magulang, handa ba to discuss sexuality issues or mga adolescent or puberty? Hindi. Kahit tayo dito, di ba? Hindi. Matagal ng issue yan. Pero paano it leads them to look for information na mga maaring mali. That's why sabi ni ma'am, that leads them to risky behavior. So, yun, may mga ganun tayong programa. That's why papunta yan sa issue ng localization na kailangan po sa mga LGUs, present po talaga yung mga programa pang adolescents. And hindi lang present, sana continuous yung support, lalo na yung resources, yung mga budget. Kasi usually nakakat po eh. So paano naman makamove, no? Paano siyang maging mas stronger or mas intensified yung implementation ng adolescent health programs po. Yeah, exactly. That's why I asked that because yung ang topic ng sexuality sa bahay tabuyan, 'di ba? How much more parent giving consent, no, to their children to access those kind of, na para 'di ba? So, yun. So, sige, ibigay ko na lang sa mga media, no, baka may mga katanungan sila na related din doon sa question ko kanina. Okay? So, may I see a hand? Yes, si Sunny kanina pa, and then si Marie Chris, and then si Richilyn. Go ahead. Good morning. One question and a follow-up lang Chris Sunny po. Medina of NSJ News Agency Services. Good morning, sir. It's really surprising regarding your bracket as early as 10. So we can see that the biological aspect really goes down na. And I think the discernment na rin right now is pinag-uusapan na how low it can be, right? So kanina sabi ni RD that there is data and demographics regarding what is happening right now. But gusto ko lang i-exclude muna yung mga abuses kasi the children doesn't have any power towards this kung na-abuse sila. And kung tatanggalin rin yung ay considered mga pinupush na mga cultural early marriage,
I consider that as abuse rin. Sige, tanggalin natin yon. So, ano po ba ang data natin o what department researches regarding the discernment issues na sila mismo o nag-choose o mga kabataan para mabuntis or para gawin itong act na ito kung hindi man nila we have a lot of information so I beg to differ kung kulang pa. Ah, too much na nga to the point na hindi na nga alam ng dapat ini-screen na nga, 'di ba? Ngayon, natatanggalin na nga ng mga particular LGUs or departments kasi too much information na So I don't think kulang sa information. But in your researches, ano po ba ang pinakamalapit na reason? Kasi for instance, you have demographics and data towards this particular region na marami tayo dito. Bakit makonti lang doon? Ba't hindi para-pareho? Something like that. So ano po ba yung datas nyo or share a reason lang talaga kung ano ang nasa research nyo kung anong nagiging dahilan. Oh, is there a research, as to the I think yes discernment po. Yeah. issue Yeah. of this teenage or itong mga ano nga yung tawag natin kanina, what do you call that? Adolescent, itong mga incidents na ito. Sige, go ahead si Ma'am RD na muna. Thank you, sir, sa question mo. No? Isa sa mga core strategic actions namin is knowledge management. That's why we are pursuing research opportunities. No? Meron kaming study na ginawa regarding one intervention or program na inimplement na isang LGU. Isa doon sa mga questions was ano yung dahilan. So, varied naman, may mga relationships, ang mga reason nila. Meron naman na wala lang, na parang casual lang, tapos nabuntis. Meron ding hindi alam na kasi yun pala, ganon. That's why sabi ko, kulang pa rin ng information. Maaring maraming information, but yung access to information, it needs review. Ipupursu pa namin yun, sir, kasi ang strategy ng CPD ngayon is go to where pagtaas yung cases kasi kailangan mag-prioritize. So, meron din kaming isang in the pipeline na study na kasama pa din yun, ma'am, yung causation. Kasi maaring sa ibang mga munisipyo, ito ang rason, iba-iba. So yung response, mag-aano din doon sa kung ano yung nature. So, for now, ang CPD, we will do more, research on that. Kasi quite alarming kasi second tayo. Hindi naman tayo second the previous year, di ba? Okay, ganito yung data natin, ma'am. Noong 2017, tayo ay top 3. Noong 2022, top 5. Top 6 tayo. So, natanggal tayo, 2022, Ma'am Jay. Pero 2025, bumalik na naman tayo sa top 3. Naging second tayo. So, Parang poverty lang din, no? Gumaganon-ganon. Gumaganon-ganon. Okay, yes. Fine. Okay, I'll go with that now, yung sa information. Now, regarding a while ago, it's sabi population, but I beg to differ. I think it's more on generation na halos ngayon. Now, having said that po, with regards to this, I think most of them is not aiming for pregnancy. So I think if we're going to cluster it in, ang mangyayari dito is this is actually related to sexuality. So thank you. Is there any comment from our speakers? For us, ma'am, kung pino-point out nga ni sir is a matter of sexuality, ang aming stand is all the more that we need to have reproductive health education talaga sa schools para Dapat aggressive na intensified full yeah. implementation sana by the DepEd. And then nandito naman kami yung mga partners kasi for capacity building and all related needs nila po. Yes, exactly. Focus on that. At andito naman ng PIA for the information dissemination as long as we have the information Yes. also to disseminate. Okay, so next question from Chris, go ahead. One question and a follow-up. Kung wala na pong follow-up, mas okay po. Good morning, everyone. Mary Christy Guzman po of Home Radio de Ensan. Madalas na ang bigat po ng parusa at kahihiyan ng teenage pregnancy ay napupunta lamang po sa kababaihan. Paano naman po ang pananagutan ng mga kalalakihan, lalo na ko ang nakabuntis po ay nasa tamang edad na? Makakonsider po ba ito na statutory rape sa ilalim ng ating batas?
Naku, legal ito. Oo. Anybody would like to answer that? Yes. Gusto niyo po, Doc Rio, sumagot nun? Sige, go ahead, Doc Rio. Hindi ba? Oh, oo. Kasi legal ano yan, legal concern. Oo. So, let's just pass na lang siguro. Sige, just, I will, give you a chance to ask another question. Okay. Sa mga naitalang teenage pregnancy po sa rehiyon natin, ilan pong lalaki ang napaparusahan na po or Another. napaikulong sa okay. Legal concern, no? I think wala tayong data about kung ilan yung napaparusahan. PNP, wala tayong PNP dito. Okay, so, sorry, Marie sige. Chris, let's, may isa pa, yung related lang dito sa topic natin. Okay. Ma'am, dito sa atin sa Surgeon, ilan po ang pinakabata na naitalang teenage pregnancy po natin? Anong edad po? Oo. Ang data po namin as of now based on PSA, wala pa pong single age. So hindi ko masasabi as of 2024 official data sino po yung youngest. Kasi naka-group 10 to 14. Hindi pa siya available. So Doc, meron kang data? Meron po ba, Doc? As for General Santos naman po, the youngest na recorded is 11 years old, 11 years old, and then the partner is 26 years old from Bawing. So, for ano naman po, next na age is 13 years old na po, pero from different barangays na po ng Jensen. Okay, all right, wala akong masabi. All right. Let's proceed to the next question. Yung kasi 26 masyadong. Okay, sino yun? Si Richelyn. Go ahead, Richelyn. Good morning. Gisulti naman ganina na walay age bracket. Walay specific age, pero in Gensan 11 and 14 ata ang pinakabata na papa. Ate, based on the data ng CPMO. But anyway, 14 oo, 14. But anyway, in Sorsogon region, ma'am, wala tayong data po. May data po siya, Single pero po. hindi pa po nila, hiningi pa namin yung sa age ng father. Meron siyang national level. So sa Sorsogon, waiting pa po kami na ma-release po sa amin based on our request. Kasi gusto din namin mabigay yung information kung ano yung mga edad naman ng mga partners based doon sa registration nila. So Oo. for now, ma'am, hindi kita masagot dyan kasi wala pa akong hawak na date. But sa DOH kasi mas more on health na problem kasi nga batang nanganak, hindi ready yung katawan po. Yung sa mga LGU naman, I'm sorry kung hindi ko alam, pero baka may in aid of legislation na din yung General Santos City for that. Pero sa inyo, ma'am, like for example, yung mga provinces, may recommendation ho ba yung PWG ninyo na gumawa ng batas locally, ordinance at that, para ho matalagang matingnan yung mga bata? Kasi nga, do you consider it parang urgent talaga na dapat talaga siyang actionan, ma'am? Thank you so much. Yes. Actually, yung ating EO 141, inapprove na po siya sa regional level. Kaya po inapprove na yung Adolescent Health and Development Program, Technical Working Group na yung mag-oversee doon sa mga issues and concerns related to adolescent pregnancy. So meron na tayo nun. Kung further pa na policy, siguro for discussion nga, ma'am, because itong data na to is recently lang. So, pagpaplanuhan naman namin next. Ano naman yung pinaka-next na policy na pwedeng makatulong sa programs natin of prevention of adolescent pregnancies and prevention of repeat adolescent pregnancies. Yes. ma'am. How about sa local? Do we have an ordinance on that sa city government? Yes po, meron naman po. We have an existing ordinance for Jensen. But specifically, hindi po siya naka-generalize na adolescent. Specific po siya for teen preg.
Yes, nabanggit mo kanina, but maybe you can just, repeat For that. General Santos po, we have 300, for the first SEM lang po ng 2026, we have 393 na recorded po na adolescent deliveries. So, the first barangay is our Barangay Lagaw, and then followed by Kalumpang, and then Labangal. Given din naman na these barangays ang ating mga malalaking population po ng mga barangay. So for region, so for the year 2025, Jensen actually ang pinakamababa. Yes. So Congratulations. oo, lahat po ng provinces nakitaan naman po ng pagtaas po ng rate, adolescent birth rate. But so far, Jensen is nasa threshold pa. Oo, at siya yung pinakababa sa buong region. Okay, so let's keep that knowing sa Jensen nasa threshold. Pero ibaba pa natin sa threshold, yung hindi talaga nasa threshold ng as in level. Okay, so question? Sino tinawag ko kanina after Richilin? Sige, si Anton, then nag-raise ka ng hand, Boyet? Okay, then si Boyet. Nag-ubo pa siya. Sige, si Boyet naman kasi kanina pa si Boyet nag-raise. And then si Antor. This is a reality before and now. You have on the previous administrations, there's a law of talong anak okay daytoyin. I don't know if you still remember that, the family planning. Then now, wala. Hindi ko rin sinunod niyan, may 10 kasi ako eh. Okay. So, gaano ka-credible yung mga libreng condoms? Gaano ka-safe ang mga IUD? Because that's is in the law na pwedeng gumamit. Then, paano mature ang mga individual, especially the adolescents, na we have right now the new generation, the new high-tech technology, which is may AI na. Before, wala tayong cellphone. Nagkaroon ng pocket bell, nagkaroon ng analog, nagkaroon ng digital. So, how safe we have to that na ang ating parents o tayong mga parents, makapag-ano naman din tayo sa mga advice, upbringing natin, foundation natin, but how assurance, especially sa mga doctors, even sa DepEd, meron na silang, ewan ko kung natuloy na ba yung, ano ngayon, yung free education on the premarital sex, nasa elementary na ba yun, naipasok na po ba yun, tapos sa guidance and counseling, and especially the doctors. Ano po ang masasabi mo sa new generation po? Sige, let's hear muna kay Doc. Kasi doctor ang hinihingi niya. The question po is how safe? How safe daw yung mga family planning Ang family methods planning natin? Apo. For General Santos, we rely on the supply from region when it comes to our commodities. That's why po lahat ng family planning commodities starting with condoms going to our IUD and BTL, even our BTL, we offer it free. Pero yung BTL po natin is sa Dr. George Piroyeca. Sa amin naman po, we make sure na lahat ng ating mga midwives, nurses, and doctors are trained. So, we focus on the capacity building. Kasi po, iba, like what you mentioned, sir, ang ating BTL. So, ano po, invasive po yun na procedure kasi we have to insert intrauterine device. So, dapat ang ating midwife is trained po siya and naka-comply po siya doon sa 10 cases before po siya i-allow ng region na i-perform yung procedure sa bawat RHU and barangay health stations natin. So, hindi po yan na dahil midwife, allowed na po siya mag-perform ng ating IUD. Dahil midwife, pwede na po siya mag-inject ng ating depo. Hindi po. We undergo training po muna before we give those services. Okay. Yes, go ahead, Mama. Okay, thank you sir sa FP related no kasi August is National Family Planning Month. So, pinopromote po natin yung tamang gamit po ng mga methods kasi hindi tayo focus sa methods but
ano ba yung gusto ng pamilya, no, na nagpaplano sila. So nandito yung methods, we have trained health providers who know how to counsel. Pag pumupunta po yan kasi sa facility, kina-counsel, ini-screen muna nila kasi may mga methods na maaling hindi bagay sa health condition ng mga clients natin, no. So yung i-add ko lang din po siguro, ang pinaka-importante na sabi ni Doc na kailangan train. Sa paggamit naman po ng condom, dapat tama. Kasi pag mali, talagang papalya siya. So doon na lang po siguro ako mag-end na Yeah, tamang gamit ng whatever method it is that the couple has decided, or kung yung ating mga teen moms na ayaw mo nang magbuntis na pumunta sa health center, nandyan na ang ating mga health providers na talaga nang tuturuan sila ng tama dyan. Okay, you want to say something? Yes, go ahead. Dagdag na lang, actually nabanggit na ni RD Apple. Yun nga lang, no, para po reliable po talaga yung source natin sa mga ganitong usapin, no, yung sa question mo, sir. No, ini-encourage po talaga na pumunta sa ating mga health facilities instead of yung sabi mo nga, sir, no, yung marami na pong AI. So para sigurado po tayo, open po, no, ang ating mga adolescent-friendly health facilities para sa mga ganitong need for information. No, yung mga ano lang, sir, hindi natin sila in-encourage, no? Family planning doesn't mean na i-encourage natin sila. Yes. Yun lang pong hatingin natin ay kailangan, like yung sexually active na, or like yung mga teen moms. Kasi nga, di ba, yung may mga partners po, kasi we're encouraging na makabalik sila sa school at hindi po, maiwasan po yung muling pagbubuntis or yung sinasabi nating immediate repeat pregnancy. Buntis ngayong taon, next year buntis pa rin. So, hindi na po nakakabalik sa pag-aaral. No? Yes, I think he's also asking about yung the regular family planning and the moral ascendancy of the parents to advise their children, no, as to the efficacy and safety of yung ginagamit nilang methods, diba? Yes, ma'am. Tama yung sinabi Yes. mo, Ma'am Cathy, yung moral ascendancy. Mhm. Bilang parent, 'di ba, hindi naman yung mga batang yan, hindi naman nila hiningi na lumabas sa world, 'di ba? Kagagawa naman nating mga adults yan. Pero ang kailangan talaga din natin palakasin yung responsible parenthood, Ma'am Cathy. Yung role talaga na yung parent, ikaw talaga yung mag-guide. Kung kulang ka na information, meron po tayong mga health workers, 'di ba? Pumupunta sila sa mga bahay-bahay. Pwede po tayong humingi ng tulong doon. Kung kailangan nyo pa ng further na help na hindi mabigay ng barangay health worker, sasabihin naman nila meron po tayong mga midwife, meron tayong mga nurses. Kung kailangan ng social welfare, nasa network din po natin yan, magbibigay din yung tulong. Huwag lang tayong mahiya na kailangan natin ng help para mag-guide natin mga anak natin. Kasi, di ba, inaasa natin yung future ng family natin sa kanila. Gusto natin, proteksyonan natin yung buhay ng bawat batang nandito sa world ngayon, nandito sa suksay dyan. Exactly, no. This is getting very interesting topic. Yes, si Antor tinawag ko kanina. Go ahead, Antor. One question for Antor. Okay, so hindi ka na magtatanong. Hindi ka na magtatanong, Antor. Thank you, Antor. Excuse the word. Yes, go ahead. Mhm. Anong age what? Ayun, nabanggit nila kanina, 'di ba? Oo. Yung adolescent pregnancy 10 to 19. Meron tayong mga barangay sa IT. Saka sa IT kasi, the younger, so mga buti na sila. Okay, marami silang pollution and nagtutulong. Paano yan? Yes, ma'am. Ma'am, go ahead po. May mga ang CPD po, napapartner kami sa NCIP. Kasi para may mga talks, kasi alam nila yung concern namin. Kasi pag nakikita ko mga taga-NCIP, ayan, kung may mga caravan sila, pinapatawag namin yung mga kabataan, no. Ang ano talaga natin dyan, sabi ko kanina, sir, we respect the culture, but we have to protect the children. Kasi may children's rights din.
and na-harm yung kanilang future. Meron tayong batas yung sa early child marriage, 'di ba? So, yun din ang ano namin sa panawagan namin, yung implementation ng law. Kasi we respect culture but we have to protect the children, the young girls especially. Yun yung ano Yes. natin dun, At saka point. discourage na rin yung mga yung mga early marriage among IPs, 'di ba? Hindi naman, although it's a cultural practice, but Nasa may mga batas law din yun. tayo. Nasa batas yun. Yes. All Yes, right. tama. Let's proceed to the next question. Asan ang microphone? Nandun kay June Polido. Go ahead. Then si Raymond and then si Cyrus. Okay, Stop na tayo kay Cyrus. okay, good noon, alas 12 naman. Doc, some of kanang hinungdan yun sa mga kabataan karon is early exposed sa social media and sa gadget, then maka-access sila sa mga porn site. So, dali lang kayo niya, nayuban nga curiosity, testingan, makakuha yun siya. So, how about unsay program sa DOH about anak, Doc? And second question ako is, pag naman tayo mga buntis gid ron nga mga mga batanon, ang aftercare nila, nabay program ng DOH para pag atiman sa ilahang nga safe ilahang pag-deliver. DOH? So, sir, I can only answer yung second question, no? Yung panganganak po ba ng ating mga nagbubuntis na teenage? So, meron po tayong tinatawag na Safe Motherhood Program. So, ito po yung mga services na binibigay natin. Actually, hindi lang sa adolescent, lahat po ng babaeng nagbubuntis. But, tandaan lang po natin, when it comes to teenage pregnancy, high risk po yung pregnancy. Ibig sabihin, mataas po yung risk niya sa complications during pregnancy, labor, and delivery. Ganun din po sa bata, no? Mataas din po yung risk sa bata. So, pwedeng pag naipanganak siya, low birth weight, or may developmental delays, or much worse, pwedeng death, ganon. So, meron po, sir. So, ready po yung ating mga hospitals, no, sa mga ganong kaso. At tandaan po na dapat, dahil high risk po yan, sa hospital po manganganak ang ating mga adolescent moms na nagbubuntis. Hindi po pwede sa bahay, no? Bawal na po yun. And as well as sa mga lying-in. Hospital po. Sa sa Jansa naman, kami lahat, I'm also a medical officer po. Ako po ang doktor ng CONEL. So, sa amin, we are not allowed to deliver teen pregnancy. Lahat po kami is we refer sa Royeca. But we make sure na sa level namin, na-orient na namin, na-counsel na namin yung bata, and proper referral po talaga sa hospital. And then, sa level din po ng Royeca, as early as first prenatal, nai-intro na din po ang family planning and ang mga birth plan po ng bata. Para, to make sure na safe po ang panganganak until delivery to postpartum, and then after kung malala yung mga barangay naman po, for example, delivered na po siya sa Royeca, they refer it back sa amin, sa RHU and BHS for sa bakuna ng bata and check-up po ng ina or ng teen mother natin. All right. I did this survey. Sir, yung first question mo, 'di ba? Sabi mo yung access nila to mga sites na hindi nila dapat ina-access because it leads them to risky behavior. Sa CPD po, meron ang aming advocacy is for our LGUs to really invest or put budget sa program ng AHD or Adolescent Health and Development. Kasi sir, meron doong mga projects or strategies na kunwari magbabudget sila ng mga information dissemination or magtatawag sila ng mga peer educators na ititrain nila. Yun yung mag-help doon mag-spread ng correct information. Meron kaming Shape A na tinatawag na training, sexually healthy and personally effective adolescents. So nandoon yung mga correct information, tinuturo yun to empower the young people. Pero kapag walang budget sa LGU, hindi yun napupush. That's why ina-advocate po namin yun.
Among other, yun yung program namin na parent and child na may mga encounter sila to discuss. Sinusuportahan po yan ng ating mga LGUs, no, like especially sa South Cotabato Provincial Government, Cotabato Province, meron tayong mga ganun, sir. Yun na yung mga few na panlaban natin sa pagbigay ng correct information. But ang ano talaga namin sa CPD is talagang consistent, sustained budget even sa barangay para magkaroon din sila ng mga kung gagawa sila ng task force ba dyan sa barangay na pagbantay sa mga parents na gawin din nila yung role nila. Para lahat tayo, hindi pwedeng DOH lang or CPD lang or DepEd lang, 'di ba? Or media lang, kayo lang. Dapat lahat tayo talaga kikilos para dito. Yes, shared responsibility, kumbaga, diba? Yes. Okay, follow up. Sa data na to, Soc Sergeant or Jensan, ma'am, katong mga teenage pregnancy, regular ba na katong na disgrasya lang silang partner o naapoy data nga sexually abuse? Sexually abuse. Sa Jensan, Jensan or Soc Sergeant, katong mga wala may nakuan nga sexually abuse. yes, go ahead po, RD. In general po ito, no, based na ito sa national data natin, no. And even anecdotal, ibig sabihin yung mga nire-report during meetings, 'di ba? Nafi-feedback ng mga implementers po 'yan. Halo-halo po talaga yung mga kadahilanan. No, kasama na diyan kasi pag sabi nga ni sir, pag tinignan mo, pag may pagbubuntis na 10 to 14, abuse talaga yan technically kasi mga bata yan 'di ba? 'Di ba nga pag below 18, anong tawag natin diyan, 'di ba? Oo. So, Minor. oo, ma-consider natin diyan, tama yun sir, ni-raise mo, abuse, exploitation, or basta napilitan sila. Kasi hindi naman dapat yun mag-engage sila. Hindi dapat sila nanay. At the Yes. age of 10, 11, di ba? Ganun siya. Lalo ng abuser pag 26 years old. How about kung ang iyang partner is same niya nga age, dili siya Yan yung kuan? tawag na Romeo and Juliet phenomenon. Dili siya ma-consider nga kuan statutory rape ana. Hindi siya ma-consider, pero ang focus natin diyan is dapat hindi dumadami ang ganyang sitwasyon. Yung tayong mga adults, pasukan na natin, pero hindi din tayo pwedeng papasok na hindi yung bang matatakot na lang sila, itatago din nila yun, 'di ba? So ano ang pwedeng approach talaga na hindi sila matakot? Kasi ang sabi sa studies, children who have experience asking parents, asking adults na hindi sila napagalitan, sila yung mas may tendency magtatanong later on pag may mga problema na sila. So yun yung sigurong dapat maiwan din sa mga nanonood at nakikinig ngayon na kung tayo hindi pa natin nagagawa yun, ay practice na natin yun, ma'am. Para Yes. makatulong tayo sa kabataan. Yes. And that's quite traumatic, no, dun sa mga bata na minor tapos nabubuntis. Lalong-lalo na din yung partner nila, yung naging partner or whatever is mas matanda sa kanila din, 'di ba? So I think dapat agad-agad din kinakasuhan ng mga ganyan. Sige, let's go to the next. Yes, Raymond, go ahead. Okay, magandang Jensen, Raymond Diaz, Gen TV News. Okay, for and considering that lahat ng mga sinasabi are interconnected, interdependent with each other, then alam ko as government and an enabler, meron tayong mga SWOT analysis, no? Pero tayo-tayo yon. How about a program? Meron ba tayong program, a SWOT analysis design for Gen Z, which is 0 to 15, and then the adolescents, which is from up to 19 years old, na instead of sila pupunta sa inyo, of which kulang nga tayo ng RHU, no, sa mga barangay level, at hindi sila pupunta, whatever reasons that there be, ang mga na-train natin or na-educate natin, magkuhan sa kanilang mga purok, down to the bottoms up, no, for that matter, to address teenage pregnancy awareness and everything on it. I don't know if nandun ba sa KPI natin, regardless of the budget, meron ba tayong volunteer at saka merong big brother, big sister on that note? Thank you. Do we have that? Yes, yes, a DOH. Yes. Okay. Sorry, rejoinder. May purok kalusugan po tayong kinokondak. Purok kalusugan means bumababa po yung isang team ng mga health workers in every purok. Kasama po iba't ibang programa.
tuberculosis, we have a maternal and child family planning, kasama po doon immunization, no, etc., mga health education. So marami po mga programa po yan na priority natin at kasama po dyan yung family planning wherein they conduct awareness, no, mga family planning awareness, teenage pregnancy awareness din. So, nagkakaroon ng lecture yan sa pamayanan sa Purok Kalusugan. So, yes po, we penetrate down the level of Purok talaga. This is how we bring the DOH services closer to the people. And yan po, dinadayo po talaga. Actually, para po siyang maliit na medical mission when we do that. Actually, kami po mismo sa team namin, we document those. And ako po mismo naka-witness din. Because last time, kahit po nung lumindol, sa mga evacuation center, hindi po tumigil ang Purok Kalusugan. In fact, ang General Santos, no, they conduct yung big caravan of Purok Kalusugan. So yes po, we penetrate those area po. Yes, go ahead. Noted and acknowledged, and that is good to know. Then, ang lacking na lang pala is to empower that particular youth na magpulis sa kanilang purok. Imagine, grade 1 na naging leader, and maging mentor siya sa mga kabataan niya. And ang enabler, yung sinasabi mong mga adult or young adult on that note. If we have that program, that will be greatly appreciated. Thank you. Yeah, I think that's the naman talaga. That's the goal, is to empower yung mga peer, 'di ba? To also mentor their peers and the younger ones. Okay, last from Cyrus, go ahead. Ay, oo, akala ko ba last na si Cyrus? Bakit may biglang May tanong po. sige, pagbigyan natin si Kuya Gabi. Go ahead, Kuya Gabi. From this GS po, Gabi Aksalan. Ang tanong ko po, ma'am, Dr. Rao, kahit sino sa inyo ang magsagot, yung anong nangyari, yung kung minsan makita natin yung mga kabataan, yung mga, may mga bungi, bakit ano bang nangyari yun? Bakit bungi? Yung marang ganyan ba? Tapos yung hindi normal, yung siyempre natural, Kuya, mag-una nasa man teenage ng ulo. pregnancy tayo, ha? Oo. Ang topic Mag-una natin, man teenage ng pregnancy. ulo, no? Unya nga nung uban, mauna magtiil. Unya, ang uban po na ay premature. Bakit anong Sige. nangyari? Bungi. Unya, matingala na ka nga. Anong, Sige, baka related naman doon sa teenage pregnancy kasi nga 'di ba Yes. maaga yung age nila. Okay, Yes go. po. Yes, that's a good So question. answer po, possible naman. But ang ating reason for yung ating cleft and lip palate is more on congenital kasi po siya. So nasa genes po yung kung bakit po ganun yung paglabas pa ni baby. But we have services din naman po sa government that offers repair. Libre po siya and we have schedule din po sa Royeca. Given dun sa premature, yun po, isa sa mga factors po why there are premature deliveries, meron tayong mga low birth weight na babies is yun po, teen pregnancy po. Kasi nga, hindi pa well-developed ang mga katawan nila and also, hindi pa nila alam at that age how to take care ang sa sarili nga nila, paano na lang yung sa dala-dala nila sa sinapupunan. Okay. Any other inputs? Yes, RD, go ahead. Related siguro sa question ni Sir kanina, no? Yung ulitin ko lang yung aming advocacy sa LGU talaga, no? So, look at your data, identify ano yung actions na mag-match doon sa data natin on adolescent pregnancies. Tapos, third, resources. Ilagay po natin yun para magawa po yung mga land na mga interventions. Kasi sabi nga natin dito, lumalabas iba-iba, di ba? So, kailangan tingnan natin ang data natin, i-identify natin ano ang pinaka-responsive actions. Kasi marami, hindi natin lahat mahapan sa resources. So, identify the priority, put the resources, budgetan nyo po. Yun po ang aking talagang, plea. Budgetan po natin. Alam ko yung mga budget for adolescent health. Pasalamat po kami sa mga LCEs na napaka-supportive, but kailangan mag-catch up din po ng iba. Meron tayong mga partners na mga CSOs dyan, pasalamat din tayo. And yung ika-apat, ang gagawin natin, pag nandyan na yung ating mga urgent responsive actions, i-monitor po natin para alam natin kung talagang effective ba, kung hindi, recalibrate na naman natin. Meron tayong hindi nakaka-capture na urgent groups, so ano na naman yung gagawin para meron tayong nafi-feed natin yung ating program implementation with monitoring data. Yan po. All right. Yes, Good go morning. ahead. Good morning, everyone. I am Cyrus Madrona of Juan de Radyo, General Santos.
kanina po sinabi ninyo na that the information dissemination is so wide right now. So in the sense po ba sa inyo, paano nyo binalance that the information that you disseminate to the children will not be affect na ma-open yung sexual desire nila? And paano din nyo po binabalance to preserve na maingganyo sila to preserve their purity? Because in the information dissemination po, ma-open yung imaginations po nila. How do you balance in that situation? That's a valid point, yes. Yes, go ahead, Doc. Si Doc na muna. Sige, RD. Oo nga naman. Yeah, that's a valid point. Real talk tayo ha. Bago pa na-open ang mind nila, na-open ang mind nila ng social media. Kasi doon sila nakababad. So kaya kami nag-aabol, noon magbibigay ng correct information. Yung mga desires nila, yung mga nararamdaman nila, dala yan ng adolescence, dala ng puberty. So kaya binibigyan namin sila ng, katulad ng mga programa namin sa CPD and EHD, ini-explain na kapag pumapasok sila sa adolescent stage, ito yung nangyayari. Hindi because of exposure to information, but physiological changes in the body. That's why kailangan mabigyan sila ng tamang information. So, yun yung aming dito tinatayuan. Yes, Doc. Normal lang yung desire. Yes po. Dami nila. Then there were, yes. Furthermore po kasi, there were some children po kasi na kadalasan sa mga far-flung barangays, hindi sila accessible. 'Di ba? Sa ganyan. So there were times also nga, may nagsabi kasi sa amin one time na parents na, because daw, dahil na-open daw yung mindset ng kanilang anak because of that kind of mga dissemination information. So that's, gusto po namin iparating din sa inyo. How do we balance po ng gano'n na? Okay, oo. Ano lang ma'am, siguro malaki rin yung role ng family po, no, sa pag-provide ng guidance. So if we're saying na yung like na-open na ng social media, no, yung mind ng ating mga adolescent. So malaking factor din po talaga yung guidance ng mga parents. No, tingnan natin, ano po ba yung kinukonsume ng ating mga anak sa social media? Yes, monitoring po din ng mga parents. Another po is yung last week, we conducted po yung Adolescent Health Celebration no, sa Olimpog. And surprisingly, it was facilitated by CPMO, and then panel discussion po siya. Ang nangyari is, the question should be anything under the sun. Our participants is adolescent population. And surprisingly, ang ilahang questions, all their questions, centered with teen pregnancy, sexuality. So, hindi talaga na siya bago sa kanila. Mulat na po sila sa topic na yon. So, I encourage them na, pwede po ba mental health din po pag-usapan natin? Kasi, pero hindi. Yun talaga, ang question, Doc, kung mag-kiss ba daw, mabuntis ba daw, ganun ang mga question. And ikaw, na health provider, yun yung role mo. Pasok ka agad doon kasi doon mo ibibigay sa kanila ang tamang information. Doon sa mga very basic na tanong yun para sa atin. Pero sa kanila, they are wondering kung pwede ba, mabuntis ba, Ana? Yes, go ahead po, RD. Yung proseso ng pagbigay or pagturo, tinuturo din po yun sa mga providers. So may standards po yan. Hindi yan namin ibibigay na, yan yung tamang information, yan na yan. Merong tamang topic, pag-edad niya, may tamang timing, ituro mo na ba ito. So marami kasing kumakalat ng mga maling information na kapag tinuruan mo daw ng reproductive health education, yun daw yung magmumulat. Hindi ganun yung tunay na nangyayari. Wala lang siyang natututunan pa siguro magsimula sa bahay pagdating sa school. Kaya ang ginagawa namin, nag-i-invest talaga kami na matrain yung mga taga-DepEd na partners namin, yung mga kami kung may mga training sharing kami sa saan pwede para united kulang kasi sinasabi ko kailangan talaga mag-step up ng LGU, kailangan mag-invest. Ang Jensen ay talagang nag-lead na sa investment sa simula sa PCI na project na yun, the Challenge Initiative Map. Kaya tingnan mo, bumaba na rin yung kanilang mga cases. It works, pero lahat talaga tayo. Kailangan supportive tayo at hindi lang basta-basta na kung anong information lang dyan. And
wag tayong papadala na kapag binigyan ng tamang impormasyon, mas lalong mapapariwara yung bata kasi hindi yun ang nangyayari. Mas nakakaisip sila, pero kailangan ma-prove mo na ito yung official talaga or ito tamang information. Oo. Yes, informed choice ang binibigay namin. Lastly po, ma'am, sabi niyo po kasi kanina, exposed na yung mga kabataan na natin ngayon for that kind of act. So, are we open po ba na maging more accessible ang ating mga family planning method for the minor? Kasi kadalasan sa mga natin age pregnancy po, hindi po alam ng mga parents nila na naging engage na sila sa ganyang mga gawain po. In that case po ba sa inyo? Are you open for that? Na maging more accessible ang ating mga family planning methods for those minors to prevent this kind of adolescent pregnancy or teenage pregnancy? Thank you po. Yes, Doc, The, go ahead. family planning services should be offered to everyone, no? However, there is provided na for minors talaga, we have to have consent from the parents. So, kahit na we promote family planning, hindi po siya pwede dun sa ating mga 18 years old and below, sa minors natin. Kasi kailangan with the guidance pa rin po ng ating parents. Okay. Unless, meron po tayong additional, unless kung yung minor na yon is nakapanganak na po siya or underwent miscarriage, pwede na po natin i-offer without the consent of the parents. Oo. Okay, anymore? Kung open na ba daw tayo? Doon na. Sige, we got you. I think ang important sa side ng providers is accessible yung correct information and yung services. Pero kung anong sinasabi ng batas, kung kailangan ng consent ng parents, we work it out. Hindi na, marunong naman yung mga health workers dyan makipag-usap sa parents. Ang importante lang, hindi matatakot yung mga ang adolescents. Hindi sila matatakot na mapagalitan dahil may concern sila. And ang point dyan, we want to protect them. Diba? We want to protect them. Hindi na natin trabaho mag-moralize yung pag-protect sa kanila. Pero yung pag-protect natin ay sa tamang paraan with correct information and services. Yung isa rin po is dapat yung mga parents din mismo is open sila. So, kasi minsan hindi nila matanggap or iba yung pag-accept nila, uy, adolescent pa tong anak ko, bakit mo ipa-family planning, no? Kasi yung method or yung mga commodity na i-introduce sa kanila is hindi naman, ang purpose lang naman talaga doon is maiwasan nga muna yung repeat pregnancy so that makabalik siya, no? Mayroon siyang time na makarecover. Dahil sabi natin kanina, yung katawan niya hindi pa talaga ready for pregnancy, no? How much more mag-aalaga pa siya ng bata. So number one, makarecover, magkaroon ng time sa sarili and sa baby. And also, yung makabalik sa pag-aaral. Kasi at that age, dapat nag-aaral naman talaga siya, no? Hindi siya nagbubuntis. Sige, last na lang sa view natin sa population development. 'Di ba? Sabi ko, protektahan natin yung kabataan kasi kung marami sa atin, kung malubog tayo sa teen adolescent pregnancy, ano yung future collectively ng suicide dyan? Mas maraming magiging more or less kasi poverty, 'di ba, ma'am? Nalulubog sa poverty kasi hindi nakapag-aral, 'di ba? Yun yung tignan natin, hindi lang yung contraceptive, hindi lang yung mga nandito lang tayo. Tingnan natin yung future talaga ng mga kabataan kasi yun yung gusto natin na sana 20 years from now na tayo progressive na tayo, 'di ba? Yung mga anak nila hindi na ganun yung mangyayari sa mga anak nila. Kasi naturo natin yung tamang message sa kanila. Okay, so let's wrap this up with closing messages from our resource speakers. Unahin muna natin, syempre nasa tabi ko muna. Unahin natin, yes. Yes, go ahead, Ma'am Jo. Okay, so sa mga magulang po, no, na nakikinig and sa mga kabataan na nakikinig, nunood, so in-encourage po namin kayo, no, na kung meron po kayo mga katanungan tungkol sa inyong kalusugan, yan, punta po kayo ng mga barangay health stations, RHUs, no, para makuha nyo po yung sakto and tamang reproductive health education, no? So, yun lang po. Okay, yes, Ma'am Doc Rio. So, ang goal po ng City Health Office ng Jensan is hindi lamang po ma-prevent po yung pagbubuntis ng kabataan, mga ating kababaihan,
Ano po, aming goal is maibigay ang tamang impormasyon sa inyo kasi nakakagulat din po as a doctor ng RHU na yung iba, mas naniniwala po sila sa kanilang silingan kaysa sa mga health workers po natin or kanilang mga neighbors. So yun po talagang we strengthen na pag may tanong sila regarding their health, lalapit po sila sa amin. And also, through the help of DOH, na makaprovide po kami ng quality services available po sa level ng RHU and BHS para sa ating mga adolescent na patient. Yun lang po. Okay, and of course, RD Desiree. Sa akin na lang po, babalik ko pa ito sa whole of government or whole of society approach. So magsimula tayo sa working with parents sa ating mga barangay, sama natin sila. Tapos hingi tayo ng suporta sa ating mayor, vice mayor, sa ating sanggunian, sa ating region, sa aming mga national government agencies. Kami ay patuloy na nagsisik and nag-establish ng partnerships. Pero lahat po tayo, especially kayo po sa media, kasi malapakalaki yung influence ninyo so malaki yung potential ninyo to spread, no, to increase awareness na matulungan nyo kami sa aming ginagawa para masugpo yung mga adolescent pregnancies natin. So, nandito lang po kami if you want to collaborate with us for further information, informational activities, sabihin nyo lang po sa amin. Okay, so unless wala ka nang idadagdag, Miss Leia, wala ka nang closing message dyan. So, then we're good, no? Let's end this kapihan with the media, no? Of course, this is organized by Department of Health, Center for Health Development. This has been your host, Kathy, from the Philippine Information Agency. Thank you so much. Let's partake our lunch.